po sa inyong lahat on Natsuki TV once again. Another day, another vlog. And right now, as promised, since maganda na yung POV natin sa kotse, no, we will be doing another episode of Onatsuki Talks. Ayan. So na-miss ko rin gumawa nito, no, kasi walang ka-pressure tong Onatsuki Talks. Ano ka lang, drive ka lang, then kwento-kwento, and yun, masaya lang kasi na-express mo yung thoughts mo through vlogging and storytelling, no, about the things or topics that we see on social media, every day. So this one, actually this topic feels right in the gut talaga, no. So isa sa mga siguro very personal na mga nakita akong na-post na sa tingin ko kapupulutan ng aral naman kahit papaano, no. So here, lately sa TikTok, no, may mga posts about this topic, no. So ang topic is, paano mo nalaman ng bata ka na mahirap lang kayo? So, 'di ba? Kung rich kid ka, syempre hindi mo alam 'yun. Pero sa aming mga galing sa hirap, this is very personal, no, pero I think mas magandang pag-usapan, no, kasi this is one of the things na tingin ko maraming tao ang natuto, at kaya rin maraming tao ang nauubos ang kanilang ngayon, no, ang kanilang panahon, oras at pera sa paghihil ng inner child nila. It's because, karamihan ng tao sa Pilipinas ay nasa middle class or nasa kahirapan, no. Yung iba, mas maraming nasa kahirapan sa tingin ko. So paano mo ba nalaman, no? So dun sa mga nabasa ko, yung mga binigay nilang example kung paano nila nalaman. Yung isa is pinapatulog lang sila kapag Pasko or bagong taon. Yung iba naman, pag reunion daw, sila yung tagahugas ng pinggan. Yan. Kasi sila yung pinaka mahirap na pamilya dun sa buong mag-anak. Yung mga ganun. Pero I'm happy to say that I didn't experience that. But I know we're not well off, no. Well, quick background lang, no. So I came from a family with we are 8 na magkakapatid. So 8 kami magkakapatid. Then ang nanay ko, si Doña Anita, kung kilala nyo ako, syempre bidang-bida lagi ang nanay ko, ay nagkakarinderya. Tapos ang tatay ko, si Bilyardo, si Manong Ardok, ay isang kusinero. At lahat kami ay nag-aaral, no? So yun ang unang parang lesson na binigay ng magulang namin. So kahit gaano tayo kahirap mga anak, kailangan kayong mag-aral. Okay, so ipangutang natin yan, ipamumbay natin yan or anything, basta mag-aaral tayo. So lahat kami nag-aaral sabay-sabay. Tapos 8 kami. Ang nanay at tatay ko ay nagtatrabaho. So paano ko ba nalaman? Actually kasi malalaman mo talaga kasi sa mga magulang mo, sinasabi naman nila talaga na hindi kami mayaman. So unang-una alam mo na talaga, no. But then nung ikaw ay pumapasok na syempre sa eskwelahan, kahit sabihin mo public school ako, lagi ka nasa section 1. So usually pag sa public, pag nasa section 1 yan, karamihan dyan nasa middle class. So ibig sabihin, kahit papaano may mga pera yung mga yan, no. So paano ko nalaman? So unang-una, alam natin na kapag sa school ay may mga activities katulad ng Cub Scout, Boy Scout, yan, may membership yan, di ba? Tsaka kailangan mo ng uniforme para dyan. So kahit iyakan mo ng dugo,
ang nanay mo sa pagbili ng ganyan, hindi ka talaga mabibigyan. Dati syempre nung bata ka, hindi mo naintindihan, nakala mo ayaw lang ibigay or wala, ganun lang. Pero sa tingin ko nga, habang tumatanda, o nga naman, magkano ang set ng uniforme? 400, 500. Pang ilang araw na kain nyo ng magkakapatid yun, 'di ba? Tas 8 pa kayo. So mahirap siya sa tingin ko. Tapos pag may mga kahit nga yung yung communion kailangan nyo ng puting nun, 'di ba, polo. Wala kami nun, talagang kahit yun hindi mapoprovide kasi nga sa sobrang dami ninyo, marami talagang priorities na kailangan unahin bago yan. And of course, karamihan naman din naranasan siguro to kung hindi kayo ganun kayaman. Never kayo talaga nagkaroon ng birthday party, no? Pero sa akin kasi, as growing up sa akin, nagtataka lang ako kasi yung iba meron na nakakapag-provide yung mga magulang nila. Pero hindi naman ako nalulungkot o nagtatampo sa parating yun. Sa tingin ko nga, doon ko nalalaman na talagang siguro nga hindi talaga namin kaya magbigay ng ganun, or di kami pwedeng kayang bigyan ng ganun kasi nga maraming pera ang involved for that. And another thing is ito personal experience. Sa mga nakakaalam sa akin, lalo na nung high school, elementary, tawag talaga sa akin komang no? Kasi komang talaga yung yung braso ko. So paano ko nalaman na mahirap kami? Baling-bali yan, hindi ako na padala sa orthopedic talaga dahil wala talaga kaming pera. Hilot lang ang pinapagawa sa akin noon. Utang pa yon. Talagang naghahagilap pa ng pambayad yung mga magulang ko para lang mahilot yung pilay ko. Sa tigasan ko ng ulo kasi bali talaga siya, At hanggang ngayon hindi na siya bumalik kasi hindi nga siya nasementohan. So yun yung mga bagay na naiisip ko, na na-realize ko na oo nga, siguro alam ko na talaga na mahirap talaga kami. And okay lang kasi sa akin noon hindi naman siya ganun ka big deal, though syempre nung bata kami konting inggit talaga sa ibang tao. Pag may mga bagong labas, yung Tamagotchi, yung brick game, yan meron sila lahat niyan. Family computer, kahit nga color TV, wala pa kami noon ganun talaga. So lahat yun kaiinggitan mo talaga. But as time goes by, nagkaroon kami ng realization na i-survive, kasi karamihan sa amin tapos talaga na pag-aaral. Ngayon okay naman yung mga nakakuha naming trabaho at may mga kanya-kanya pamilya na rin kami halos. And we are thankful for our parents, kay Doña Anita at kay Tatay Villardo. Dahil sa kanila na i-provide nila yung kailangan naming edukasyon para makarating ko saan kami ngayon. So yun yung isa sa pinagpapasalamat ko na hindi kailan mapapalitan ng kahit na okay. And sa tingin ko, isa sa pinakamagandang naging naging realization ko diyan, hindi binigay ng pangamagulang namin lahat ng kailangan namin. So all of our needs are provided. Kasi hodang ipangutang sa Bombay yan. Naalala ko nanay ko 4-5 Bombay sa isang araw yan na pumupunta. May nag-private pa sa amin ng college. Meron kaming PSBA, Trinity, tsaka San Beda, Tapos kaming mga hindi kaya na ganun ka hanggat ka maaari, kumuha ka ng State University para makapag-aral. So very thankful ako dyan. So the needs were provided, okay, hindi yung wants. Yung wants talaga, kahit sa tingin ko gustong gusto ko na magulang ko ibigay yun, hindi talaga yun mabibigay. And I fully understand that. And those are the things na sa tingin ko as growing up, those are the things na hinihil mo sa sarili mo, yung inner child mo. Kaya minsan napapabili ka, napapagastos ka ng mga bagay, sa tingin ng iba luho yun, which is okay. But always remember na may limits yan. And wag laging i-heal yung inner child, baka mamaya inner demon. Okay, so yun lang, biro lang yun. And one thing's for sure, na may mga bagay na binigay sa atin talaga, itong mga ganitong mga situation as learning
And of course, for you, na kapag ikaw ay nagpamilya, mas lalo ka magsisikap kasi syempre may mga bagay na gusto kong ibigay sa iyong mga anak na hindi mo naranasan ngayon. So those are the things that we are trying to do as parents, kami ni Majay. So the things that are not being provided before, because di talaga kaya, hindi naman dahil sa ayaw, or hanggat maaari kaming dalawa ay binibigay. So I think it helps us, or it helped us to become responsible adults right now. And I'm truly happy. So kayo, ano yung mga bagay na na-realize nyo ng bata kayo at nalaman nyo na mahirap kayo? Pwede mong i-share dito sa vlog na to. Comment lang kayo down below. Kung hindi ka pa pala subscriber, you are free to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga happenings, ha? So yun lang, napapahaba na. Again, this is Sunadski TV and bye-bye.